Good morning guys, ito po si Kuya JR and sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay writer ng JD Films, particularly ng Minimo Channel, Pintados, and Kwentong Bayan. So nandito po ngayon para talakayin sa inyo ang mga senyales na ikaw ay binabarang. So paano nga ba natin malalaman na tayo nga ay binabarang? So, number one po dyan, kadalasang nararanasan, not all, but kadalasang nararanasan, ay pagkabalisak. So, ito po ay sa unang araw. Unang beses na sinusubukan kang barangin, o sinusubukan kang pasukin ng mambabarang. So, magiging balisakan na parang may nakatingin sa'yo, na may parang hindi mo malaman sa sarili mo, no? Kung ay ano ba, o may nakatingin ba sa akin, o may pinag-uusapan, parang ganun, parang nako-conscious tayo kung baga. So yun, so hindi pa naman yan siya masasabi na talagang sign na binabarang ka, kasi unang beses pa lang yun. Pwedeng maging pwedeng maging iba ang rason yan, pero sa pangalawa, and stay tuned kasi malalaman niyo yun, dito niyo madidistinguish na talagang binabarang kayo. Okay, so matinding sakit ng ulo, ito sa pangalawang beses to, pangalawang sign to matinding sakit ng ulo na walang dahilan, no? Bigla ka na lang makakaramdam na sobrang sakit ng ulo mo na parang binabari na, particularly dito sa batok and sa sentido. So papagkakamalan natin migraine minsan, pero alam naman natin sa sarili natin na wala tayong migraine, so that's totally different. So there is something. Okay, so sa ikatatlo, nakakarinig tayo ng mga boses sa isip. So dito napapasok yung parang may narinig kong tinawag ako. Narinig kong may nagsalita pero walang tao. So yan po is one of the manifestations ng mambabarang. So sinusubukan kanyang konektahan, sinusubukan niyang kumonekta sa iyo sa pamamagitan ng isipan niya, no? So usually yan ang ginagawa nila. So pang-apat, madalas nakakaramdam na parang may nakatingin. So yan yung sinasabi ko na parang binabantayan tayo. It's basically a way, or basically the way of mga mambabarang, no? Ng mga mambabarang na bantayan tayo. Kasi literally may talaga namang nakatingin sa atin during that time. So yun. Pag naramdaman nyo na po yan, instantly or automatically, alam nyo na po ang gagawin. Maghanap po kayo ng mga eksperto. Guys, take note, mga eksperto na maaaring makasagot ng mga katanungan ninyo at first instance. So dito pa lang sa pang-apat na sign na to na binigay ko sa inyo, you can already determine kung kinukulam kayo or binabarang. Okay. So sa ikalima, pakiramdam na parang may gumagapang sa balat, particular sa bandang likod. Dito guys, usually ang mga mambabarang hindi sila tatakil o hindi sila aatake sa harapan. Usually ipaplant nila o itatanim nila yung sumpa nila sa pamamagitan ng mga alaga nila. Natatalakayin naman natin sa susunod nating mga videos. Okay? So yun, dito nila ilalagay sa likod mo, and usually dyan ka makakaramdam ng mga parang may gumagapang, yung pakiramdam ng gagamba na dumikit sa balat mo tapos gumapang, ganun siya. Pero pag tinignan mo, wala, kasi hindi mo yung makikita. Okay, so ito na sa panglima. So let's say hindi mo naagapan, makakaramdam ka na matinding pagsusuka at pagsama ng tiyan without reason. Wala kang kinaing masama, o wala kang kinaing hindi ka natunawan, biglang sumakit yung tiyan mo. At this point, nakakaramdam ka na ng unti-unting paghihina o panghihina ng katawan, kasi nga yung kinakain mo inilalabas mo lang din. Okay, so dito na tayo. Dito na natin masasabi na talagang umepekto na yung sumpa ng mambabarang sa atin. So ang last but not the least, hindi pa siya last, no, actually. So madalas nakakakita ng hindi magandang pangitain pag tulog. Kapag natutulog tayo, madalas tayo nananaginip, pero that's not a dream. So ito nga ang ginagawang basihan ng ilang manggagamot. I don't know sa iba, pero ito yung nagiging basihan ko. Tinatanong ko kung ano ang napapanaginipan ng tao, and from there, nabidetermine ko kung ano nangyayari sa kanya. So kung gusto niyo pang malaman ang mas marami pang informasyon, stay tuned dito sa video natin, dito sa account na to.
I-follow nyo ako dito para sa mga susunod pa nating videos about barang, ulam, at iba pa. Okay, so once again, ito po si Kuya JR and marami pong salamat.